Magandang umaga sa inyong lahat. Gabi na. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi pa tayo nag-uumpisa, tulog na kayo. Magandang tanghali sa inyo. Gabi, okay. So, alam niyo gabi ngayon, ha? Sige, yung iba kasi ang ganda ng mga awitin, yung iba inaantok na, no? Para kayong hinihele. Now, ngayong gabi ito, tayo ay mag-uusap tungkol sa mga desisyon ng buhay natin. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga bata, mga matatanda, na may mga, sabi nga, may kuya o ate na pumunta ngayon at nag-decide kayo pumunta dito sa invitasyon namin. Now, sino sa inyo ang, sabi nga, sumama dahil nag-desisyon kayong pumunta dito ngayong gabi? Hindi kayo tinulak? Hindi kayo tinakot? Kayo po ba ay pumunta dito sa sarili niyong desisyon? Pakitaas nga ang kamay. Okay? Oo, yung iba, talagang hindi. Tinutulak pa eh. Sarili niyo bang desisyon? Kayo pumunta rito ngayong gabi? Okay. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi ito is a life-changing decision. A life-changing decision. Nais kong iyayaan ng bawat isa na tumayo at tayo manalangin. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon sa ating pag-aaral ngayong gabi ito. Okay? Tayo po ay manalangin. Yuko ang mata, yuko ang mga ulo, pikit ang mga mata, tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, ngayong gabi, kami nagpapasalamat Panginoon dahil sa pagkakataon na binuklob niyo po ang inyong mga anak para kami humayo at mag-imbita ng mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak ngayong gabi. Dahil Panginoon, nais po namin ma-share sa kanila Panginoon ang desisyon na magbabago nagbago ng aming buhay. Nais namin Panginoon na ang Banal na Espiritu ang kumilos ngayon sa aming paligid, sa aming puso't isipan, para tunay Panginoon na maintindihan namin ang mensaheng pinagkakaloob nyo ngayong gabi, ang mensahe ng kaligtasan. Salamat po Panginoon sa mga kapatiran po namin na nag-invite, yung mga naghanda ng mga Bibles, yung mga naghanda ng aming kakainin, at yung mga nag-anyaya ng lahat ng mga taong andito ngayon. Salamat din sa nagbigay ng kanilang mga special number, Lord, para sa inyo. At patunay nga lang na tunay nga na ang iyong grasya ay nasa amin ngayon. Panginoon namin Diyos, binabilangin po namin ang aming pastor at ang kanyang grupo na nasa La Union. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagbalik. At gayon din Panginoon, kami andito ngayon dahil humihingi kami ng tawad sa aming pagkukulang pagkakasala at na maging malayang Banal na Espiritong kumilos sa aming puso't isipan na malaman namin ang mensahe ngayong gabi. Nais namin Panginoon na kayo po ang magbigay sa amin ng mensahe na magbabago ng aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Tayo po ay maupo. Okay, so gusto nating malaman sino po ba rito yung mga bata? Pakitaas ang kamay. Kayo yung mga bata. Yan. Yung iba, matanda na kayo, nagtataas pa na kayong kamay. Yung mga bata lang, yan. Yung mga bata. Yung bata ay nasa edad 1 hanggang, sabihin mo nang nasa 17. Yan. Bata pa lang yan. 1 to what? 1 to 13. Or 1 to 12. Yan. Bata pa yan. Okay. Sino naman yung mga teenagers dito? Mga teen. That means 13 up to 19. Mga teenagers yan. Yan. Teenagers yan. Okay. Very good. Sino naman dito yung mga mukhang teenagers pero matanda na kayo? Yan. Yung mga Bible College student na yan. No? At sino naman yung nagpapanggap lang na bata pero matanda na rin kayo? Yan. Okay? Pero sino rito yung may mga edad na 20 and up? Yan, 20 and up. Pakita sa kamay. You are 20 and up. Okay. Yung iba, 20 and down kasi maliit lang sila eh. Okay? But again, lahat tayo andito ngayon. Now, ano yung mga desisyon sa buhay natin na ginagawa natin na nagbabago ang ating buhay? Tignan natin sa mga bata, sa isang child, no?
ano ang desisyon na magbabago ng buhay nila? Basically, alam niyo, mga bata, naglalaro lang yan eh. Right? Naglalaro lang yung mga bata. At sabi nga, pero yung kanilang paglalaro, kumakain sila, libre sa nanay, no? Nakikitulog ng libre sa bahay nila. Walang iniisip yan kundi maglaro. At, sabi nga, anong desisyon? Pwede silang sumunod o hindi sumunod. Okay? To obey or not to obey. Yan ang desisyon ng mga bata eh. Pag sinabi ng mga magulang sa inyo, anak, ubusin mo yung pagkain mo. Yung iba, umu-obey. Nanay, kanina pa ubos. Yung iba naman, no, hindi maubos. Bakit? Eh, ayaw kumain, nagpipili ng ulam. Yun lang ang pwedeng gawin ng isang bata. No, sumunod o hindi sumunod. Now, sino rito yung mga bata na laging sumusunod sa kanilang mga magulang? Okay, meron mga honest doon. Iisa. Dami, no? Sino sa inyo ang sumusunod paminsan-minsan? Very good. Sino naman sa inyo ang hindi sumusunod talaga? Yun. No, kaya tumanda na siyang ganyan, no? Now, ang mga bata, alam nyo, pasalamat tayo dahil hindi lang tayo pinapakain, no? Pero pinag-aaral tayo ng ating mga magulang. Kaya nga, ang tanong natin, ano bang desisyon ng mga bata? Mag-aral o hindi mag-aral? Now, sino sa inyo ang pumapasok sa eskwelahan ngayon? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang kunwari pumapasok lang sa eskwelahan pero hindi naman? Nagdodota o na magbabarkada? Yan. Pero sa mga pumapasok ng mga bata, sino naman sa inyo ang nag-aaral? Nag-aaral kayo? 1 plus 1? Magellan. Kita nyo? Hindi nyo alam yan. 2 plus 2? 4. Kita nyo, no? Oh. May mga nag-aaral, may hindi nag-aaral. Amen? No? Pero sana lagi tayo nag-aaral. Now, tingnan yung mga teenagers. Yung mga teenagers, from 13 hanggang 19. Yan. Kaya nga teenagers. Yung mga teenagers. Sino mga teenagers? Pakita sa kamay. Yan. Marami tayong mga teenagers. Now, ano ang kanilang desisyon na nagbabago ng buhay nila? Sabi nga, dahil bata ka, nag-aaral ka, pero pag teenager ka, isipin mo ngayon, magtatapos ba ako ng pag-aaral o magbabarkada lang ako? Okay? No? Marami tayong mga teenagers, no? Magagaling mag-aral ng elementary, pero pagdating ng high school, pagdating ng college, hindi nagtatapos ng pag-aaral dahil inuuna ang barkada. Okay? Pero alam nyo, may mga teenagers din na, sabi nga, pag nagtapos na sila, nag-uumpisa ng career. No? Nagtatrabaho sila. No? Pero yung iba, kinakarir niya yung pag-aasawa. No? Mga teenagers, maraming ganyan. Nangangarir lang. So, sila ay ganyan ang ginagawa. At yun ang magbabago ng buhay mo. Alam mo, mga teenagers, mga lahat kayo, halos lahat kayo, teenagers na nasa likod, no? Mga teenagers, pag natapos kayong pag-aaral, mas maganda ang what? Kumuha kayo ng isang career, ng kurso. Saka kayo mag-asawa pag may pera na kayo. No? Hindi yung mag-asawa, saka maghanap ng trabaho. At magtatapos. Mahirapan kayo doon. Now, sino naman dito yung may mga asawa? Kayo ay husband. Pakita sa kamay. Husband. No? Okay. Sino naman dito yung wives? Yan. Okay. So, yung iba, gusto maging wife-to-be. Okay? Now, here, sa pag nag-asawa ka na, usually, ang desisyon na nagbabago ng buhay nila ay ito. Yung ibang nag-aasawa, akala nila binata pa sila. So they are what? Friends-oriented. Sila ay friends-oriented. Kahit alam nilang meron na silang asawa, hindi pa umuwi ng oras. Dahil andun, nagbo-bowling, nagba-basketball pa, nagbabarkada pa. Eh, may asawa ka na eh. Umuwi ka na kaagad. Diba? Pero meron naman ang mga asawa na pag natapos magtrabaho, uuwi ka agad. Because they are what? Family-oriented. Yan ang magbabago ng buhay nila eh. No? Now, mga asawa rin, no? Makikita po natin, yung iba dahil may kumikita na sila, yung iba nagastos. They are spending. Pero yung iba, nag-iipon para makabili ng mga bagay na pagdodol ng ipagmana sa kanilang mga anak. Either they will spend
or their plan. Now, ang tanong natin, no? Sa bagay, yung mga desisyon ng mga matatanda, mga senior citizens, mga mature na yan no? Ang kanila is to live or to die. Yun na lang ang desisyon nilang pwede magbago sa buhay nila. No? To live or to die. No? Okay? Sabi nga, to live, to die. Yan. No? Pero alam natin, ang desisyon natin, pwede maging what? Tama. Ang desisyon natin, pwedeng maging mali. Now, alam niyo siguro, alam nating lahat, yung mga tamang desisyon, alam din natin, yung mga maling desisyon. Pero itong desisyon na ba ito na gagawin natin, will it bring success or will it bring failures? Siguro naman, tayo nabubuhay dito at nakikita nyo na mula nung kayo bata pa hanggang sa paglaki nyo, nakikita nyo yung mga desisyon na hindi tama. Nagbibigay yun ng failure. At yung desisyon na tama, nagbibigay yun ng success. Okay? Now, yun ang gusto natin mangyari. Magbabagong buhay natin. Kaya alam nyo, no, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga mahal namin sa buhay, in-invite namin kayo dito dahil gusto namin malaman nyo. Hindi lang yung tinatawag na tama ba yung aking desisyon o mali ba yung desisyon. Basically, alam nyo yan Bakit? Lahat tayo ay nagdidesisyon. Dahil lahat tayo ay merong tinatawag na free will. Meron tayong tinatawag na our very own volition. Kaya nga tayo gumagawa ng desisyon dahil sa mga ito. Okay? Lahat tayo, sabi nga, meron tayong sariling desisyon. At siyempre, kung meron kang desisyon, ginagawa mo yun dahil ginusto natin. Tama po ba? Na, pumunta kayo rito, ginusto niyo bang pumunta dito? Ginusto niyo bang pumunta dito? Hindi ba kayo pinilit ni Ma'am Gina? Pag hindi ka pumunta rito, hindi kita papakainin mamaya. Okay. Hindi kayo tinulak, hindi kayo pinilit. Ginusto niyong pumunta dito. Tama? Okay. Now, ang desisyon natin, tama man yan o mali, tatanungin natin, kung ito'y magbabago ng aking buhay, ito bang desisyon na gagawin ko ay temporal lamang? Ito bang desisyon na ito na gagawin ko ay pang samandali? No? Or, ito bang desisyon na ito ay magiging permanent, pangmatagalan, no? Panghabang buhay. Pero alam nyo, sana ang desisyon natin, hindi lang yung tinatawag na pangsandali lang. Sana hindi yung desisyon natin pangmahaba lang. Sana yung ating desisyon magiging everlasting, or what we call eternal. Yung sabi nga, kahit sa kabilang buhay, ay patuloy pang nagiging successful ang ating desisyon. Now, alam niyong lahat na tayong lahat ay nilikha ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo na nilikha tayo ng Panginoon? Tingnan niyo nga ang katabi niyo kung tunay kang nilikha ng Panginoon. Tingnan niyo. Alam niyo, marami po akong tinuturuan at yung mga ibang eskwelahan, tinuturo ng teacher nila na galing tayo sa unggoy. Tingnan niyo nga kung may unggoy sa tabi niyo. Meron ba? Alam niyo, hindi ako naniniwala na galing tayo sa unggoy. Alam niyo kung bakit? Dahil yung iba, mukhang baboy. Yung iba mukhang palaka. Di ba? Yung iba mukhang talakito. Tama? Yung iba mukhang kabayo. Kaya hindi ako naniniwala na galing lahat tayo sa unggoy. Pero alam nyo, ang sabi ng Biblia, tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Okay? God created us in His image. Kaya hindi ho tayo naniniwala na tayo ay nilikha galing saan? Sa unggoy. O evolution. Naniniwala tayo, tayo ay created by God. Sa Genesis chapter 1, verse 26, sabi ng Bible, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let him then have dominion over fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, anong sabi ng Diyos? Maggumawa tayo ng tao na kawangis natin. Amen?
Lahat tayo, nilikha ng Panginoon. Sabi nga, si Adan at si Eva ay nilikha ng Panginoon. Tayo ay mga galing kay Adan at Eva. Ang tawag sa atin ay procreated ng Panginoon. Okay? In Genesis chapter 1 verse 27, the Bible says, so God created man, saan? In His own image. Okay? In the image of God created He him, male and female created He them. So anong ginawa ng Diyos? Lalaki at ano ulit ang ginawa ng Diyos? Lalaki at hindi binabae. Tama? Lalaki lang at babae. Hindi sa gitna. Okay, alam niyo yan, ha? Yan. So tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang kawangis. At hindi lang yon. Alam nyo, nilikha tayo ng Diyos to make decisions na magbibigay luwalhati sa pangalan niya. God wants us to make a decision that will glorify His name. Ginawa tayo ng Panginoon kay Adan at si Eva, at tayo ginawa ng Panginoon para luwalhatiin, maggawa ng desisyon para luwalhatiin ang pangalan niya. Sa Isaiah chapter 43 verse 7, sabi ng Bible, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Okay? So, sino naglikha sa atin? Ang Diyos sa kanyang kawangis. Pero, meron tayo, create tayo, para magdesisyon, magluwalhati sa Kanya. Tignan natin sa Psalms 86 verse 9. The Bible says, all nations whom Thou hast made shall come and worship before Thee, O Lord, and shall glorify Thy name. So lahat ng nasyon, ikaw man ay Pilipino, ikaw man ay Amerikano, ikaw man ay iba ang lahi mo, ikaw ay galing ng Ita, or ikaw ay isang Ilocano, pag pinagsama mo yan, Italiano. Di ba? Pagsamahin mo man yan, lahat ng tao sa buong mundo ay nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis, nilikha ng Panginoon para magdesisyon, para magbigay luwalhati sa ating Diyos. Amen? Okay? But again, may problema. Malaki ang problema natin. Ano yung problema, sir? Sabi sa Romans chapter 5 verse 12, no? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for all have sinned. Nilikha ng Panginoon sino? Si Adan at si Eva, no? At nung nilikha ng Panginoon sila, sa kawangis ng Panginoon, sila ay perfect at wala silang kasalanan. Pero alam nyo, imbis na sila ay magdesisyon para magluwalhati sa Panginoon, sila ay nagdesisyon para what? Sa kanilang sariling glorification. Sa sarili lang sila nakatingin, hindi sa Panginoon. So because of that, anong problema? They did not obey God. Hindi nila sinunod ang Panginoon. Instead, sinunod nila ang kanilang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Sinunod nila yung sarili nila. And because of that, dahil nagkasala si Adan, nagkasala si Eva, lahat na nanggaling sa kanila ay makasalanan. Kaya tayo, minana natin ang problema na yon sa ating ninuno. At ang ninuno natin si Adan at si Eva, dahil sila'y nagkasala, lahat tayo makasalanan. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Lahat tayo nagkasala and come short of the glory of God. E di ba nilikha tayo ng Panginoon sa kanyang wangis? Right? E di ba nilikha tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng desisyon para i-glorify ang kanyang pangalan? Kaya lang nagka-problema, nagkasala, they disobeyed God, hindi nila sinunod ang Diyos. Naggawa sila ng desisyon na taliwas sa desisyon ng Panginoon. Dahil doon, lahat tayo
ay kulang na sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. At alam niyo po ba, ang kabayaran sa kasalanan, sabi sa Romans chapter 6:23a, for the wages of sin is what? Death. Kamatayan. At yung kamatayan dito is not only on a physical level, pero what we call is spiritual level. At yung kamatayan dito is what we call separation. Not only separation physically, but separation from God. Now, pag sandali, malaking problema natin yan. Dahil gusto ng Panginoon, luwalhati natin pangalan niya. Hindi tayo makapagluwalhati dahil makasalanan tayo. At gumawa tayo ng desisyon to disobey God. At dahil sa desisyon natin na yon, lahat ng tao nagkasala. At tayo ay what? Hahatulan. Lahat tayo ay mamamatay. Hindi lang physical, kundi spiritual. Tayo'y mahihiwalay na sa presensya ng Diyos. Na gusto niyo bang mahiwalay sa presensya ng Diyos? Wala. Wala sa ating gustong mahiwalay. Pero hiwalay niyo tayo eh. Yun ang problema eh. Pero may magandang balita. God made a solution. Romans chapter 5 verse 18. Ang Panginoon nagbigay ng solusyon. Ano yung solusyon na to? Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteous of the one, the free gift came upon all men unto justification of life. Kita niyo, no? Dahil sa isang tao, si Adan, nagkasala, hinusgahan ng Panginoon. Hihiwalay sa presensya ng Panginoon. Pero dahil sa desisyon din ng isang tao, okay, magkakaroon tayo ng justification of life. In Romans chapter 5 verse 19, as we continue on, ang sabi sa Bible, for as by one man's disobedience, ano nangyari? Tayo naging makasalanan. Many were made sinners. But, so by the obedience of one, shall many be made righteous. Dito nyo, alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, no, mga kapitbahay, mga mahal namin sa buhay, isang tao nagkasala, si Adan. Dahil doon, lahat tayo makasalanan. Pero dahil sa isang obedience ng isang tao na si Kristo Jesus, na nabayubay sa cross ng Kalbaryo, lahat ngayon tayo will be what? Righteous. Nakita niyo yung dalawang desisyon? Desisyon sa mali at desisyon sa tama. At alam niyo po ba, yung desisyon, no? Sabi nga dahil sa kasalanan, Romans 6:23, the wages of sin is what? Death, kamatayan. But, ang kalahati nun, sabi doon, but the gift of God is what? Eternal life. Through Jesus Christ our Lord. Ang regalo ng Diyos, ang solusyon niya sa problema natin ay isang regalo at ang regalo niya ay si Kristo Jesus. Sino yung regalo sa atin? Si Kristo Jesus. At ano ang regalo sa atin? Meron tayong eternal life. Ano yan? Eternal life. Yan ang solusyon na binibigay ng Panginoon. The solution in John chapter 3 verse 16. The solution is this. The Bible says, for God so loved the world. Mahal tayo ng Diyos kahit na tayo nagkasala, even when we sin, God so loved us. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon. Kahit tayo mang nagkasala na, mahal tayo lahat ng Panginoon. Bata man, teenager man, may asawa o wala, matanda, lahat tayo mahal ng Panginoon. At anong ginawa niya? Anong panahon niya pinakita niya kayong pagmamahal? Siya ay nagbigay. At ang binigay niya ay sino? Nagbigay siya ng kanyang the only begotten Son. Sino yung only begotten Son? Jesus Christ. At alam mo po ba ang solusyon? Sino man, whosoever will believe in Him should not perish, but have everlasting life. Ganon yun ang solusyon. Hindi lang ang Panginoon ay napako sa cross ng Kalbaryo, ay pinako sa cross. Binuhos niya ang kanyang banal na dugo sa cross ng Kalbaryo para tubusin tayo sa kasalanan. Amen? God paid the price
The Lord Jesus Christ shed His precious blood on the cross of Calvary for the payment of our sin. At sabi sa John 3:17, For God sent not His Son into the world to condemn the world. Dinala niya ang kanyang anak, ang only begotten Son ng Father, hindi para husgahan o kondena ang mundo, but that the world through Him might be what? Saved. Para maligtas tayo, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero alam niyo po ba, sabi sa verse 18, He that believeth on Him is not condemned. Yung mananampalataya sa Kanya, hindi ikaw condemned. But he that believeth not is condemned already. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ano yung desisyon na kailangan natin gawin? Yung desisyon na kailangan natin gawin is this. Kailangan either manampalataya tayo or huwag tayong manampalataya. Nasa sa inyo ang desisyon. Pero God wants us to repent and believe. God wants us to repent and believe. In Luke 13 verse 3, the Bible says, I tell you nay, but except ye repent, ano mangyari? Ye shall likewise perish. Pag hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan, ikaw ay mamamatay. Hindi ng physical, kundi you will be eternally separated from God. Gusto niyo ba yun? No one would like that. Pero pag hindi ka nagrepent, you will likewise perish. And in Mark chapter 1 verse 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. The Bible says, repent and ye believe the gospel. Tayo'y kailangan magsisi sa ating kasalanan. At ano ba yung gospel? The gospel is the good news. And it's the good news of a person. And that person is the Lord Jesus Christ. What about Him? All about Him. Hindi lang yung siya'y namatay. Siya'y pinanganak. May tagapagligtas ng pinanganak para tayo ay iligtas. Amen? Meron ng pinanganak na tagapagligtas para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan nating mag-decide ngayong gabi. Kailangan tayong gumawa ng desisyon. What will be your decision? Ano ang desisyon nyo ngayong gabi? I-reject nyo ba si Kristo Jesus? Hindi ba kayo makikinig? Hindi ba, sasara nyo ba ang inyong mga tenga? Or, you will repent of our sins, you will believe the Lord Jesus Christ died for you, and accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ano ulit ang pwedeng desisyon? Either what? Reject. Sino sa inyo ang i-reject ang Panginoon? I hope wala. Kasi pag nireject ang Panginoon, yan ang desisyon na maghihiwalay sa atin eternally sa presensya ng Panginoon. Pero pag kayo ay nagsisi sa inyong kasalanan, nag-repent kayo, nanampalataya kayo kay Kristo Jesus bilang Diyos tagapagligtas, tinanggap niyo siya sa inyong buhay, magkakaroon ka naman ng buhay na walang hanggan. Yan ang desisyon na magbabago ng buhay mo. Ang tanong ko ngayong gabi is this: will you say no to the invitation of a life-changing decision? Or will you say yes to a life-changing decision? Tandaan niyo po, lahat tayo ay gagawa ng sarili nating desisyon. We cannot blame anyone in the decisions that we will make in our lives. Yung desisyon mo ay pwedeng iba sa desisyon niya. Kahit magkaibigan kayo, pwedeng magkaiba ang desisyon nyo. Kahit mag-asawa kayo, pwedeng mag-ibang desisyon nyo. Pero sana, ngayong gabi, isipin nyo ito. Ito ang desisyon na magbabago ng buhay nyo. Ang aming panalangin ay kayo'y magkaroon ng desisyon. You will say yes to the invitation of what? Repenting of your sins, believing the Lord Jesus Christ died for you, and accepting Him as Lord and Savior. Ngayong gabi, it will be all up to us. Tayong lahat na nandito ngayon, it will be all up to us to make a decision that will change our lives. I hope and pray
that tonight, we will let God let us, guide us, convince us to make the right decision that will change our lives. Habang tayo ay nakatayo, tumayo tayong lahat at tayo yumuko. Siguro naman ay naging malinaw sa inyo ang mensahe ngayong gabi at napaka-payak ng mensahe ng Panginoon. Kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay nagkasala, kahit minana natin ang kasalanan nito kay Adan at si Eva, ang Panginoon gusto tayo maligtas. Bakit? Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kahit makasalanan tayo, sir, kahit na adik ako, sir, kahit na marami akong kasalanan, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. At ang pagmamahal ng Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa iyo at sa akin. Right now, magkaroon ka ng desisyon sa buhay mo. Walang ibang pwedeng magsabi niyan kundi ikaw. Huwag mo sabihin, sir, bata pa ako, hindi ako makadesisyon. Pumunta ka nga rito eh. Gumawa ka ng desisyon eh, para makapunta ka rito. Dahil alam niyo ba kung bakit? Gusto ng Panginoon, malaman nyo ang pag-ibig niya sa inyo. Kung merong regalong ibibigay ako sa iyo, tatanggapin mo ba? Pag may regalo akong bibigay sa inyo, tatanggapin niyo ba? Regalo eh. May bayad ba yun? Wala. Libre yun eh. Sino nagbayad? Ako nagbayad. Ang tanong, ikaw ang aking unang tinanong, di ba? Ito ay regalo ko sa iyo. Anong pangalan mo? Daniela. Daniela. Masama ang tingin mo rito, kanina pa. Ikaw ba'y naniniwala na ito ay regalo sa inyo, Daniela? Pakilakasan mo. Opo. Naniniwala siya na iyan ay regalo sa kanya. Okay? Ang tanong ko ngayon sa iyo ay ganito. Naniniwala ka. Pero ang tanong, nasa iyo na ba yung regalo? Alam niyo po ba na maraming naniniwala kay Kristo Jesus? Naniniwala sila na si Kristo Jesus ay regalo ng Diyos. Pero ang tanong ko, nasa kanila na ba ang regalo ng Diyos? Anong kailangan natin gawin para mabasa atin ang regalo ng Diyos? Dapat natin? Hintayin. Hintayin ano? Hintayin ibigay. Ibinibigay ko na nga sa kanya eh. Daniela, para sa ito. Para sa itong regalong to. Anong gagawin mo? Naniniwala ka ba sa itong regalong to? Naniniwala ka? Nasa iyo na ba yung regalo? Bakit wala sa iyo? Bakit wala sa iyo? Binibigay ko nga eh. Anong dapat mong gawin? Anong dapat mong gawin para mabasa yung regalo? Ha? Kuhain mo! Kunin mo! Oh, nakarinig mo yung regalo. Si Daniela ay gumawa ng isang desisyon na magbabago ng kanyang hininga. Breath mints yun eh. Tama? Pero mga kapatid, mga kaibigan, yung desisyon ngayong gabi ang magbabago ng buhay nyo. You will not need to believe Christ. Naniwala naman ako, lahat kami naniniwala. Hindi yun pinag-uusapan natin. Ang tanong, handa ka na ba magsisi sa iyong kasalanan? Handa ka na ba? Naniniwala ka ba kay Kristo Jesus? Ang tanong ko, tatanggapin mo ba ang Panginoon? Tatanggapin mo ba ang regalong inaalok ngayon sa iyo ng Panginoon? Bata man, teenager man, matanda man, ang mensahe ay payak. Ang mensahe natin ay ganito. Alam natin tayong makasalanan at pumunta tayo sa impyerno. Tama? Huhusgahan tayo. Pero gayon na lang pagsinta ng Panginoon sa atin na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa cross ng Kalbaryo para sa ganoon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang pwedeng basta maniwala tayo eh. Kailangan tayo muna magsisi sa ating kasalanan at maniwala tayo siya ang Diyos na namatay sa cross para sa atin. Pero hindi pa sapat yun. Kailangan natin ngayong gabi, tanggapin nyo si Kristo Jesus sa buhay nyo. Tanggapin nyo si Kristo Jesus sa inyong kaisipan. Tanggapin nyo si Kristo Jesus sa puso nyo. Ngayong gabi, pag ginawa mo yan, babaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Magkakaroon ka ngayon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin nun,
Pag ikaw ay namatay, saan ka pupunta? Hindi sa sementeryo o sa punerarya. Pupunta ka sa piling ng Panginoon. Amen? Pero yung mga hindi tumatanggap, yung nagre-reject, sila ay pupunta sa impyerno. Anong gusto nyo? Impyerno o langit? Siyempre, lahat tayo gusto ng langit. Ang tanong, nasa inyo na ba ang regalo ng Diyos? Kung wala pa, inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga bisita at mga kilala, kapitbahay, na yumuko ang inyong ulo, pigit ang mga mata, at ngayong gabi, tayo magsisi sa ating kasalanan, maniwala tayo kay Kristo Jesus na siya ang Diyos na nagkatawang tao, binigay niya ang kanyang buhay sa atin, binuhos niya ang kanyang banal na dugo sa cross ng Kalbaryo para tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan.